So nakita niyo sa altar mismo ng St. Peter, Basilica ni San Pedro, inaatake. No? Grabe talaga ang mga anti-Catholic ngayon. Samantalang may pare na nagmimisa, inaatake din. Security camera footage of a man attacking a priest last night at the Cathedral of Our Lady of Lourdes in downtown Spokane. While the entire cathedral was shaken by last night's attack, Father David Gaines was able to deflect the punch and did not suffer injuries. So, grabe talaga ang pagdubli ngayon ng mga anti-Catholic sa paligid, mga kapatid. So, tabayanan ninyo, pasok tayo ngayon sa ating mga kasama dahil formation ngayon ng CFD Diocese of Lawag, no? So ngayon tatalakayin natin ang may kaugnayan sa the marks of the true church founded by Jesus Christ. So kumusta sa lahat na mga suking taga subaybay? Welcome po. At pasok na tayo sa punto 4 po. Ito, mahaba kasi na paksa ngayon. No? So, connecting muna tayo sa Apologetic Seminar sa Diocese of Lawag. Okay. Muna. Okay. Eto na. Okay. Sandali. Di ako host. Okay. Okay. Na-host na. Good evening, sis Helda. At sa mga kasama natin dyan sa Lawag. Kumusta, nakapasok na ba? At sa lahat ng mga pumasok ngayon. So, live tayo ngayon Live tayo ngayon sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page at sa YouTube channel para sa ating formation sa mga CFD Lawag. Kumusta yung signal ko diyan, si Zelda? Nakapasok na ba mga kasama natin diyan? Browen? Nakapasok na ba yung sa Lawag? Sandali. Wala pa yata, no? Di pa yata sila nakapasok ngayon. Si Bro John Ray. Nandito na si Bro John Ray. So, sandali. Ito na pala. Sila si Sis Abigail, host, Sis Helda. Okay, Sis Abigail, ask to unmute. Okay. Sandali muna, no? Hintayin muna natin ang ating mga kasama. Nakuho sila, sis? Hindi na kasi si Brother Wendell. Okay. Ito lang sa Pero sis Abigail? Sis Abi? Naririnig niyo po ako. Yes, narinig ka, sis. Yes po, yes po. Si Bro Wendell po atang may ano. Si Bro Wen. Yes, sis. Narinig. Ito. Kumusta? Okay na po. Okay na po. Yan. Okay. Sige. Wait po ako sa inyong instruction kung live na po.
O sige, ituloy na. Live na. As Okay. okay, good Sis morning, Abigail? good evening, afternoon. Thank you for joining, and we are live in 3, 2, and 1. Okay. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating formation ngayon sa CFD Diocese of Lawag, no? Sila si Sis Abigail Pascual, Bro Fernando Nanding Pascual, at yung mga youth natin dyan, no? Sa ating mga kapatid. At nandito din ang ilan nating mga kasama. Sila si Sis Abi. Nandito na ba? Opo, brother. Good evening. Andito sila Father Danilo, and Father Rainier po. Hello po, Father Dan, at sa mga kasama natin. So magsimula na ba tayo, Sis? Opo. Opo, brother. Okay. Sorry na. Hello, bro, Nading. Okay na ba ang audio ko? Opo. Loud and clear, brother. Okay, sige. Magsimula na tayo. At simulan natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders, they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, naka-live tayo ngayon, mga sandali. Camera footage of a man attacking a priest last night at the Cathedral of Our Lady of Lourdes in downtown Spokane. While the entire Yung pinakita ko sa inyo, yung pare na nagmimisa na inaatake, no, grabe na talaga, dubli-dubli na ang ginawa ng mga anti-Catholic ngayon. So, habang nagmimisa, ito, inaatake siya, no, sa isang tao. Grabe talaga. Kasama yung obispo pala. Atay sa ulat. At bago pa lang, baka nakita na ninyo ito, sa loob mismo ng St. Peter's Basilica, ito, nagwala. Makita ninyo. Doon mismo sa altar. Ito talaga ang ginawa. Grabe, no? Ginawa niya sa loob mismo ng altar ng St. Peter Basilica sa Vatican. Nagkagulo talaga doon. Makita ninyo, mga kapatid. So, grabe ang mga ginawa nila. Nagdoble na talaga ngayon ang mga anti-Catholic. At sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, ating tatalakayin sa pagkakataong ito ang mga palatandaan sa tunay na iglesia. Paano natin makilala ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ito ba'y sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Kung maalala ninyo, may babala na ang ating Panginoong Jesucristo noon pa man. Ayon sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18, ito ang sabi mismo ng mga apostol. No? Munting mga anak, ito na ang huling oras.
gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon, marami ng Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So, napansin ninyo na may mga antikristo daw na humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kabilang sa atin. At ang layunin talaga ng mga kalaban sa pananampalataya, of course, ang demonyo mismo is to divide and then attack. Kung ikaw ay umalis sa pananampalataya sa Iglesia Katolika, wala ka ng sakramento, wala ka ng sacramentals, at mailayo talaga tayo sa tunay na iglesia. So, ngayon, sa daming mga sikta na nagsisilitawan ngayon, mga kapatid, sa ating modernong panahon, libong-libong mga sikta, mga iglesia, pati na yung mga kulto na nagsusulputan sa ating panahon. Ang tanong, paano natin malaman sa libu-libong mga sikta ngayon ang tunay na iglesyang tatag mismo ng ating Panginoon Jesucristo? Ito ba'y malaman natin sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, o Iglesia ng Diyos, at ano pa? Tulad sa INC 1914, Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. Meron ding Church of Christ na tinatag ni Alexander Campbell. At dami ang nagdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, kaya diyan natin makita talaga ang wisdom ng ating Panginoong Hesus. Bakit na ang pagkilala sa tunay na iglesia ay nasa authority mismo, ipinakilala sa pamamagitan ng authority, magisterium sa simbahan. Bakit? Dahil nauna nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo at babala niya sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, "Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta na magsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuat, sa loob ay mga lubong maninila." So, ito'y totoo talaga, mga mahal na kapatid, sa ating panahon ngayon. Kaya daming mga nagdala sa ating sa pangalan sa ating Panginoong Hesus at nanindigan na sila mabasa sa pamamagitan ng Biblia. Pero tandaan natin na ang pagsulpot sa kanilang iglesia ay resulta sa maling interpretasyon sa Biblia. Ngunit, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. So, ngayon may hula si Propeta Isaias na dapat daw maglagay ng palatandaan sa daan na lalakaran. Jeremiah, si Propeta Jeremias, sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21, sabi niya, "Maglagay kayo ng mga tanda at mga tulos na magiging gabay sa inyong daan. Daanan ninyong mabuti, tandaan ninyong mabuti ang inyong dinaanan, dahil diyan din kayo dadaan pagbalik ninyo." So may hula na maglagay ng palatandaan sa daan na ating dadaanan. Ang tanong sa Bagong Tipan, sino po ba ang daan? Juan Kapitulo 14, versikulo 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Si Kristo ang daan. At si Kristo na siyang daan, siya ang ulo
sa tunay na iglesia at ang iglesia na may kanyang katawan. Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. So kung pansinin ninyo, mga mahal na kapatid, sa katotohanan ngayon, makita natin na daming tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ulo. Ngunit, ang tunay na iglesia na katawan mismo ni Kristo, abay tinalikuran nila. Ang resulta, ulo lang, walang katawan. Kaya parang manananggal na yan. Di ba? So, sino ba ang dapat magpakilala sa tunay na iglesia? Sa pamamagitan ba sa Biblia na produkto ng iglesia? Hindi, kundi sa pamamagitan ng teaching authority, magisterium. Kaya nga, kung balikan natin ang pahayag sa ating Panginoong Hesus sa San Juan 21:15-17, ito ang sabi niya kay San Pedro. Pagkakain nila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." 3 bisis ito tinanong ng ating Panginoong Hesus at sinabi niya, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Ano po bang ibig sabihin pakainin ang tupa? Jeremiah chapter 3 verse 15 sa Version Bible, "And I will give you pastors according to my own heart, and they shall feed you with knowledge and doctrine." Ang pagpakain pala sa tupa, "They shall feed you with knowledge and doctrine." Kaya yun ang dahilan kung bakit sa Konselyo Vaticano sa 1870, idiniklara ng simbahan. At yun ang gagamitin, itong aklat na ito, sa mga anti-Catholic. Magaling sila mag-research, pero di lang magaling umunawa. Sa pahina 191, ito kasi ang gagamitin nila, mga mahal na kapatid. Dahil mabasa daw na ayon sa naturang aklat in 1870 at the Vatican Council, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Church, as descriptive of Christ Church. So, sabi na idiniklara lang ng mga pangulo ng simbahang Katoliko ang One Holy Catholic Church at tinalikuran ang pagiging tunay na iglesia ni Kristo daw. At pinalitan sa One Holy Catholic Apostolic Church. Yon ang palatandaan na natalikod ang tunay na iglesia. Pero, totoo ba na tinatalikuran natin ang ang tinatawag na iglesia ni Kristo na paglalarawan sa tunay na iglesia? Hindi, dahil ginagamit nila ang pahina 191, pero kung simulan natin pagbasa ang Discourses of the Apostles' Creed sa pahina 180, itong mabasa natin. Down through the centuries, the name Catholic or universal has always been the same, distinguishing mark of the Church of Christ from other churches. See? Kaya pinutol nila. Kung idiniklara man sa otoridad ng simbahan sa 1870, hindi. Ibig sabihin, mga kapatid, na diyan nagsimula sa deklarasyon ang pagiging
tunay na iglesia at yung mga palatandaan sa pagkilala ng tunay na iglesia. Dahil ang bata ay tao na kahit huli na siyang pinangalanan. Di po ba? Okay. So, isa sa mga palatandaan, dahil nabasa, ginamit nila ang Discourses of the Apostles' Creed, page 191, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the one Holy Catholic Apostolic Church, as descriptive of Christ Church. So, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus ay iisa lamang, one. One of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Pero hindi yan totoo because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. So, bakit mahalaga ang pagiging isa sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil ayon kay San Pablo diyan sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 up to 14. Ituloy natin sa 20. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, through many, are one body, so it is with Christ. For the one Spirit, we are all baptized in one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. 20. As it is, there are many parts, yet one body. So, yun ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang mystical body. Yun ang iglesia. So, dito maraming mga miyembro na ikinukumpara sa iisang body o katawan. So, sa binyag, nagiging bahagi tayo. Galatia Kapitulo 3, versikulo 27, we are one, we are all Christians. At sa susunod na talakayin natin, yun ang dahilan kung bakit mangungumpisal tayo sa pare dahil sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26, ang karamdaman sakit sa isang parte ng katawan, sakit sa buong parte ng katawan. Ibig sabihin, pag magkasala tayo, apektado ang simbahan dahil nagiging kabilang tayo sa pamamagitan ng binyag. At si San Pablo nagsabi sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, For the husband is the head of wife, as Christ is the head of church, his body, of which he is the Savior. Si Kristo ang tagapagligtas sa kanyang iglesia. So, kung ang katawan, ang tinutukoy dito ay ang iglesia, at kung ang katawan na iglesia, ito ay iisa lang, so therefore, iisa lang ang dapat na iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo at hindi tatag ng ordinaryo lamang na tao. Ngayon, paanong makikita itong nag-iisang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus? So kahit nasa kasaysayan, mga kapatid, kung tignan natin all secular histories, show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true church founded by Jesus Christ is the Catholic Church. So, kung tingnan din natin ang iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao, makikita natin ang daming mga siktang tatag ng tao, naghati-hati ito ng iba't ibang mga branches at nagtatag ng kanilang sarili. So, may iba't ibang interpretasyon at may iba't ibang doktrina at iba't ibang pangalan. So, ang tunay na iglesia ay isa lamang. At ito ang unang palatandaan
sa iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo? One, holy. Ang iglesia ay banal. Dahil ang nagtatag nito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Ang ating Panginoon Jesucristo, unang Pedro 1:16, banal. Kaya, banal din ang kanyang itinatag. Banal din ang kanyang iglesia. Ayon sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, ito'y mabasa natin, husband should love their wives, just as Christ loved the church, and sacrificed himself for her. Ang tinutukoy dito ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. To make her, tinutukoy ang iglesia, holy, by washing her in cleansing water with a form of words, so that when he took the church to himself, she would be glorious, with no speck or twinkle or anything like that, but holy and faultless. So, yun ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang iglesia, ang simbahan, tinatawag na banal o holy. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ito din ang ating mabasa. To the church of God that is in Corinth, to you who have been sanctified in Jesus Christ, called to be holy, with all this everywhere, who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So, dito mga kapatid, makita natin na palatandaan sa tunay na iglesia ay ang kaniyang pagiging banal. At dagdag pa ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, to all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. See? Hepistis sa Grego, hepistis homon katangelitai en holotokosmo. So malinaw dito na sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, tinatawag na ang kanyang iglesia banal o holy. Lalo na, ang tinutukoy dito, epistis homon katangelitai en holotokosmo, yung iglesia sa Roma, na nasa Roma. Na ayon kay San Pablo, ang iglesia na nasa Roma, siya ay nagiging bantog, siya ay kilala sa buong mundo. Kaya, anong simbahan ito? Walang iba. Yung simbahan na makita natin sa Vatican, sa Roma, na tanyag, bantog at kilala sa buong mundo. Walang iba, kundi ang simbahang Katoliko. Ngayon, ang patutsada ng ibang mga kapatid natin, gagamit sila ng aklat na Katoliko, lalo na yung aklat ng pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 30. Ang nakasulat kasi, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ng iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga Katolikong lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Kaya, makabasa lang sila sa aklat Katoliko na pananampalataya ng ating mga ninuno, di po ba bulok na ang moralidad sa mga nagsasabing sila'y Katoliko? Kaya ang kanilang katanungan, nang sinabi ni Cardinal Gibbons na bulok na ang moralidad, yun ang kanilang panindigan, sa mga nagsasabing sila'y Katoliko, ang Katoliko ba ay santa o ang Katoliko ay impakta?
Pero di nila nabasang malinaw ang naturang aklat. Sabi diyan, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin may ipipikit ang ating mga mata na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. So ibig sabihin, sino man ang nagiging bulok ang moralidad, hindi dahil tayo'y Katoliko, dahil hindi tayo sumusunod sa utos ng simbahang Katoliko. Pero may iniwasan. Iniwasan nila mga kapatid. Ano yon? Yung pahina 29. May mabasa kasi diyan. Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa ating pananampalataya, sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Katolika, Apostolika Romana. Meron talaga silang researchers din. Ginagamit nila mga aklat Katoliko. Ngayon, meron pang ibang patutsada yung mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Hindi daw pwedeng magiging huli o tawaging huli ang simbahang Katoliko. Bakit? Dahil para sa kanila, dami daw umanong mga makasalanang miyembro. At gamitin din nilang argumento, yung ibang mga pare na nahulog sa kasalanan, yun umanong nakagawa ng mga pangmolestya. So kaya paano magiging banal? Well, even during the time of Christ, there was also a Judas. Pero, dahil po ba may Judas huminto na sa kabanalan ang kanyang iglesia? Mali po yan. Sino man sa atin na nagkasala tayo, hindi dahil tayo'y Katoliko. Nagkasala tayo dahil hindi tayo sumunod sa aral ng simbahang Katoliko. Pero, tingnan natin ang kasaysayan. Ang dami ng mga makasalanan at sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at ito'y naghatid nila sa kabanalan. Mga kapatid, hindi sukatan ang mga miyembro kung marumi man sila, makasalanan man, o malinis. Hindi po yan ang nakakasira sa simbahan. Hindi yan ang makapa-nullify sa pagiging banal ng simbahan. Dahil ang tinutukoy nating banal ay yung kinaabniba nating iglesia. Dahil ang nagtatag nito ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo at ito'y magdala sa atin sa landas patungong kabanalan. Walang pinagkaiba mga kapatid sa 12 apostol na pinili ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 6, versikulo 70, di ba ba? Isa doon, si Judas Iscariote, nagtraidor sa ating Panginoong Hesus. At dahil ginawa ni Judas ang pagtraidor, hindi ibig sabihin na nawala na ang kabanalan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus. Kahit maman, may naging Judas sa 12 tatag pinili ng ating Panginoong Hesus. Sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 5, ito mabasa natin. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. Nawala na ba ang kabanalan ng mga apostolis dahil lang may Judas? Hindi. Ngayon, kung ikumpara natin sa mga siktang nagsusulputan sa ating panahon, mga kapatid, wala po silang ganitong katangian. Wala po silang ganitong palatandaan. Kahit pa nag-claim sila na ligtas na yung iba, pero wala silang sakramento. Lalo na ang Eucharistia, ang pagkain sa ating kaluluwa, na siguradong magdala sa atin sa daan patungong langit.
Di ba? So, sa dami nga ngayon ng mga sikta, lalo na yung mga siktang tatag lamang ng tao, karamihan galing sa simbahang Katoliko. Tulad ni Felix Manalo. At diyan sa inyo si Gregorio Aglipay, no? Nagtatag ng PIC. Si Martin Luther. Oh. At iba pa mga nagtatag ng kanilang sikta, ng kanilang pananampalataya. At di yan ikapagtataka dahil 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15, babala na yan sa mga apostolis na ni San Pablo na may lilitaw talaga mga kapatid na mga bulaang mga ngaral at di daw umano yan ikapagtataka. Bakit? Kahit si Satanas ay magkunwaring anghel ng liwanag, kaya di ikapagtataka na ang kaniyang mga alipin ay magkunwaring mga apostol. So, one, holy, and then Catholic. So, ang tunay na iglesia, ang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y pangbuong mundo, pangkalahatan, o sa English ay throughout all. At ang argumento ng ibang mga anti-Catholic mga kapatid, sabi nila, kung ang salitang Catholic universal, dahil nandyan sa Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So, kung ang Catholic universal, si Satanas, universal din umano, so therefore, si Satanas, Catholic. Yun ang kanilang konklusyon. Mali. Dahil kung tignan natin, ang terminong Catholic, ang term Catholic, Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ngayon, may isang aklat protestante na The Marks of Scripture, Rethinking the Nature of the Bible ni Daniel Castillo at Robert Wall. Ito po'y mabasa natin sa pahina 89 mga kapatid. Ito mabasa natin. This local church, ito'y protestante na aklat. This local church, like many others, finds it necessary to footnote with the clarifier, universal, so that people are not confused by the term Catholic. The term universal, what does it mean? On turning a etymology of Catholic, one notices that Greek roots suggested according to the whole. One of the places where this word praise is found in Scripture is Acts chapter 9 verse 31, Catholis. Yan. Protestant ito na aklat na ang Acts chapter 9 verse 31, yun daw ay Ecclesia Catholis. Kaya kung tingnan natin sa Greek Bible, ito pong Interlinear Greek Bible, ang mabasa natin sa Acts chapter 9 verse 31 ay ito. Emienon Ecclesia Catholis tis Judaias kay Galalia. So mapansin ninyo, kay Samarias. Nandyan ang Ecclesia Catholis na binanggit sa protestanting aklat mismo. Ginamit natin ang protestanting aklat dahil sa apologetics, mga kapatid, patunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya at mas magamit yung hindi bias, no? Tulad dito na ang Acts chapter 9 verse 31, Catholic, Catholis.
No? At mabasa sa Gawa Kapitulo 9, versikulo 31, himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias. So, diyan makita natin ang Ecclesia Catholis. Nasa English, kung tingnan natin ang mabasa, ito. The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria. So, church throughout all, yon ang Ecclesia Catholis sa original Greek Bible. Pero, dahil gusto nila letra por letra, may nabasa tayo sa Contemporary English Confraternity Bible, iyon ang sinabi nila, daya, dahil may mabasa. Ang doktrina ng simbahang Katoliko, hindi tayo letra por letra dahil hindi tayo Bible alone. Pero ginamit natin ang iba't ibang salin, kahit nasa salin ng Protestante, halimbawa ito, Paraphrase on the New Testament. Ginamit natin dahil ito kasing mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, gusto talaga sila letra por letra. At ano po ba mabasa sa John chapter 10 verse 16? Ito po. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one holy Catholic church under me, their only universal church and shepherd. Universal head and shepherd. So, ito, Protestant din ito. Hindi ito Catholic. Kaya, kung sabihin nila, letra por letra, daming makita natin sa online na Paraphrase Bible na mabasa ang salitang Catholic. Tulad dito, isang paraphrase na naman na Bible. John chapter 10 verse 16. Ito mabasa na, yea, my chosen people of the Jews are now my own and noted flock. But I have other sheep also beside you, even the Gentiles which are not of your fold, but shall have a fold of their own. Thereof shall be united into one body of the church with you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church under me, their only universal head. Ginamit natin yan, mga kapatid, dahil may mga ngaral kasi sa ibang sikta na di nila alam na kahit pala sa Protestante na salin, may mabasa na salitang Catholic. At siguro na pansinin niyo na meron ding ibang mga pastor nagsabi, pag mabasa ang salitang Catholic sa Biblia, magpaputol ako sa liig. No, so at least na sila ngayon nagsubaybay sa atin, di na nila yan sasabihin dahil delikado, no? Magsalita sila ng patapos. Ito po, King James Version 1611. Para lang sa gusto nilang mabasa letra por letra, hindi to Catholic. Ano po ang mabasa natin? 2 John chapter 4 verse 1. Ito, he warneth them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. So, Protestant ito, King James Version, ang gusto nila, letra por letra, kaya pagbigyan natin sila, letra por letra, meron palang mabasa, Catholic. Lalo na sa original Greek Bible in which the New Testament was written, Acts chapter 9 verse 21, himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenen ekinen oy kumudo mini. So, yon ang salitang Catholic Universal. Balikan natin ang Roma Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. To all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God our Father
and Lord Jesus Christ. First, I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is heralded throughout the world. So, klaro ang sabi ni San Pablo dyan. Roma, Kapitulo 1, versikulo 7-8. Tinutukoy dyan ang Santa Iglesia, ang Iglesia sa Roma, na ang pananampalataya ay magiging bantog, magiging kilala, magiging tanyag sa buong mundo. Ang tanong, saan ito natupad? Hindi ba? Walang iba kundi sa iglesyang nasa sa Roma, kundi sa iglesyang nasa Vatican, na pinagtutulong-tulungan sa ating mga mahal na kapatid sa ibayong pananampalataya. At kahit na sa mga miyembro ng Satanic Church, no? At ang ating Panginoong Hesus mismo nagsabi na ang kanyang bahay, nakasulat na ang kanyang bahay ay ang kanyang templo. Bahay, tatawagin. Sa ibang salin, bahay. Dito, templo. No? Tatawagin para sa buong mundo. Alam po yung para sa buong mundo? Yun ay Catholic. Universal. No? Ang aking bahay, sa ibang salin protestante, may temple, will be called a place of prayer for all nations. Ito ay future tense niyang sinasabi. At ito ay tumutukoy sa simbahang Katoliko. Dahil obvious naman na nakakalat ang simbahang Katoliko, mga kapatid, sa buong mundo. No? Kumakalat talaga ang iglesia. Kaya nga, ayon sa Revelation chapter 7 verse 9, after this I have a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. So, sa buong sanlibutan yan. Kaya, ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay universal in nature. Dahil sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, Mark chapter 16, verse 17, He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel of every creature." Kaya nga, mga mahal na kapatid, makita ninyo na ang simbahang Katoliko na inutusan sa ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So kaya, kita ninyo na ang simbahang Katoliko, nagpadala tayo ng mga misyonaryo para mangaral sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil biblikal ang misyon ng simbahang Katoliko, gawing Kristiyano ang lahat ng mga tao. Kaya, kung tignan ninyo, kahit sa mga bansang matindi ang kanilang pag-uusig, kahit pa sa bansang Islam, kahit pa sa mga Hinduismo, kahit pa sa komunismo na may mga atheista yan, merong mga Katoliko ang iba lang ay nagtatago dahil sa matinding persecution. So, universal. Ang simbahang Katoliko, meron tayo sa Middle East, Iraq, Syria, Iran, Abu Dhabi, sa Dubai. Nakapunta ako sa St. Mary Church sa Dubai. Ang daming Katoliko na iba't ibang lahi. Grabe. At iba rin ang ritual nila. So, tanging Catholic Church lamang ang meron sa mga lugar, sa mga bansang mahirap. Kahit na sa mga bansa na grabe ang persecution. So, Catholic. One, Holy Catholic. And then, Apostolic. The church founded by Jesus Christ
must be apostolic in nature. Dahil tinatag ni Jesus sa pundasyon mismo sa mga apostol. Sa Revelation chapter 21 verse 14, the wall of the city had 12 courses of stones, and each foundation on which were inscribed the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. See? Napakalinaw ang nasulat diyan, mga mahal na kapatid. At Efeso Kapitulo 2, versikulo 20, versikulo 19-20. So then you are no longer strangers or sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones. Sandali muna. Okay. With the holy ones, and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. So, na ang foundation ay mismo ang mga apostolis at ang mga propeta. Daniel 2:44, hinulaan na ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian na di maagaw sa sino man, di magiba. Walang iba. At ito'y gigiba ng ibang mga kaharian. Ano po bang kaharian na nagiba sa pamamagitan ng simbahan? Ang kaharian ng mga komunismo, ang kaharian ng mga pagano, kahit pa na nakasulat sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, na the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So grabe ang persecution. Ngunit ang dugo ng mga martyrs ay nagiging binhi sa ating pananampalataya. Di talaga magiba. Bakit? Dahil nakatayo ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. San Mateo 16:18, and I tell to you that you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. See? Ang iba natin mga kapatid sa iba yung pananampalataya, ang batong binanggit dito sa Mateo 16:18, hindi si San Pedro. Dahil ginagamit din nila ang Greek. Kago disoy, ligo hotiso iyoy Petros, kay ipitaw ti Petra. Iba ang Petra, iba ang Petros. Yon ang kanilang argumento. Ginagamit din nila mga kapatid ang Latin. Et ego dico kiato is Petros, et soperam Petra. So iba ang Petra, iba ang Petros. Kaya, yung batong tinutukoy dito ay hindi si San Pedro, kundi tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Pero tandaan natin na ang language ng ating Panginoong Hesus hindi Greek, kundi Aramaic. Ibig sabihin, bago isinulat ito sa Greek at bago ito isinalin sa Latin, Aramaic ang language niya. Nang sinabi niya kay San Pedro, na amar nalak dato kepa, we alhadi kepa ebniliti. So, kepa, bato, tumutukoy yan kay San Pedro. Ha? Okay. So, yun po mga kapatid, na must be apostolic in nature ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, makita natin na tanging ang Iglesia Katolika lamang ang may legit na apostolic
origin. Mula sa mga apostol, sa kasaysayan, kung tignan man natin, kaya nga, yung ibang mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya, takot sila sa history. Bakit takot sila sa history? Bible alone lang sila. Dahil ayon kay John Cardinal Henry Newman, to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Kaya kung tingnan natin ang unbroken line of succession, mga kapatid, makita natin na yung obispo sa Roma, si Pope Francis ngayon, 266 na successor yan ni San Pedro. Yung obispo o patriarka sa Constantinople, historically, successor yan ni San Andres. Yung obispo, patriarka sa Alexandria, yung Coptic Catholic Church, historically, successor yan ni San Marcos. Yung obispo, patriarka sa Armenia, Armenian Catholic Church, historically, successor yan ni San Bartolome. Yung obispo, patriarka sa Iraq, yung Chaldean Catholic Church, historically, successor yan ni Apostol Santo Tomas at ni San Mateo. Yung obispo, patriarka sa Jerusalem, historically, successor yan ni San Tiago, Apostol Santiago. Yung obispo, patriarka sa Damascus, yun ang tinatawag na Syriac Catholic Church, historically, successor at apostle yan ni Santo Tomas. So, merong tinatawag na unbroken light. Lahat na mga churches na ito, mga kapatid, nag-iisang banal na simbahang apostolika katolika romana na may komunyon connected sa obispo sa Roma bilang kanilang leader. Yun ang Papa. Na ang salitang Papa galing sa Mateo 16:18, Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Si Pedro, apostol, tumanggap ng authority. Pwera lang sa Orthodox Church. Kahit na meron silang apostolic, kaso sila'y humihiwalay, umaalis sila sa leadership ng Roma, sa Santo Papa, 1,000 years ago na. Dahil sa mga iba't ibang mga issue. Filioque, doctrinal issue, at political issue, at iba pang di na kapagsunduan, mga kapatid. No? At bakit tinatawag din itong Roman Church? No? Kaya nga ang sabi nila, bakit Roman? Kung doon sa Jerusalem, una, may hula diyan sa Isaias Kapitulo 20, 23, 22, 23, na sabi ni Propeta Isaias, itatayo ko siyang parang haligi ng tolda, itatayo ko ng matibay, isang matatag na lugar, at siyang magiging marangal na trono ng sambayanan ng kaniyang ama. So, may matatag na trono o mano sa hula. At malinaw na si San Pedro ang ginawang key-holder ng ating Panginoon Jesucristo sa Iglesia. At diyan ang kinuha ang salitang Pope, Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. No? At siya ang sinabihan sa ating Panginoon, San Juan Kapitulo 21, 15-17, feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. So, yon ang ating Apostol Pedro. So, ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon, ang bahay na ito, tinawag o mano, kung tignan natin sa hula, unang mga hari, Kapitulo 8, versikulo 43.
Pakinggan ninyo siya, buhat sa langit na inyong tahanan, at ipinakaloob ang kaniyang hinihiling. Sa gayon, makakilala ng lahat ng tao buong mundo ang inyong pangalan, at sila'y sasamba sa inyo. Tulad ng Israel, malalaman nilang dito sa templong ito na aking itinayo, ang inyong pangalan ay dapat sambahin. So, may hula doon sa unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 43. At tandaan natin, Diyos gumagamit ng dakilang bansa. Dakilang bansa upang maihayag ang kanyang kapangyarihan. Ganoon, sabi niya sa taga-Ehipto noon, di po ba? Sa Exodo Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 16. Tumayo ka sa harap ni Parao at sabihin mo sa kanya, pinatayo kita upang maipakilala ko sa inyo ang aking kapangyarihan. So, gumagamit siya ng dakilang bansa upang ipakilala ang kaniyang kapangyarihan. At kung tingnan natin ang sabi ni San Pablo Roma 9:17, itinaas kita upang aking maipahayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay matanyag sa buong lupa. Sino tinutukoy diyang itinaas kita? Roma Kapitulo 9:17. Walang iba kundi ang bansang Roma, na ang sinabi sa Roma Kapitulo 1, City 8, Hepistis homon katangilitay en huluto kosmo. Ang pananampalataya sa Roma ay nabantog dahil mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi, Gawa Kapitulo 23:11, nang sumunod na gabi, lumapit sa kaniya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang inyong loob, sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mo kung nagpatotoo ka sa Roma. Mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi. At ang pagiging saksi ni San Pablo sa Roma? Roma 1, City 8, ang pananampalataya sa Roma ay nabantog sa buong sanlibutan. Kaya kung sino mang sikta, example, Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, Iglesia ng Diyos, Haligi at Suhay ng Katotohanan, members of Church of God International na alias ang dating Daan ni Soriano, at iba pa mga iglesia ngayon, mga kapatid. No? So, wala silang tinatawag na unbroken line of succession, maliban lang sa simbahang Katoliko, natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, kung tingnan natin ang palatandaan sa tunay na iglesia, ang tunay na iglesia ay 1 Corinthians chapter 12, verses 12 up to 14. Colossians chapter 1, verse 18. Pangalawang palatandaan, holy. Ephesians chapter 5, verse 25, 27. Romans chapter 1, verse 7. Hepistis homon katangilitay en hulo to kosmo. Ang kanyang simbahan ay Catholic, universal. Acts chapter 9, verse 31, himyen on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias erinin ikinin o kumudumine. Ecclesia Catholis. Then apostolic, unbroken line of succession, nagmula sa mga apostolis. Episo Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 20. Then, Romans. Dahil ang iglesia galing sa Jerusalem,
Gawa Kapitulo 23:11, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, dalhin ni San Pablo sa Roma. Magpatotoo siya sa Roma. At sa Roma, Kapitulo 1, 7-8, ang pananampalataya sa Roma ay nabantog sa buong mundo. Walang iba kundi ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, mga kapatid, na idineklara sa Konsilyo Vaticano ng Simbahan 1870, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Church. Bahagi yan sa turo ng ating Panginoon Hesus sa Biblia. Feed my sheep, Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor and he will feed you with knowledge and doctrine. To make his message known is our responsibility.